Maligayang pagdating sa From Sender PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral, at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, maririnig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo, at tagumpay. Ako si Miss M, at samahan mo ako kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan, o inspirasyon. Sama-sama nating pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Christine, isang simpleng ina na may kwentong nais ibahagi. Isang karanasang hindi ko kailanman malilimutan at hanggang ngayon ay may bakas pa rin sa puso ko. Ito ay kwento ng unang kaarawan ng aking anak. Isang napaka-espesyal na araw na matagal namin pinaghandaan. Ngunit nauwi sa mga hindi inaasahang sitwasyon, nagbukas ng mga mata ko sa kahalagahan ng hangganan at respeto, lalo na sa loob ng pamilya. Para sa akin, ang unang kaarawan ng isang bata ay hindi basta ordinaryong selebrasyon. Isa itong mahalagang yugto, ang unang taon ng kanyang buhay sa mundong ito. At bilang magulang, nais ko sanang ipadama sa anak ko na mahalaga siya, na siya ang sentro ng araw na yon. Kaya ilang linggo bago ang kanyang kaarawan, nagsimula na kaming mag-asawa sa paghahanda. Simple lang, pero buong puso. May magandang 3-layered cake, may lechon, ilang souvenirs para sa mga bisita at imbitasyon para sa aming malalapit na kaibigan at pamilya. Hindi man ingrande, sinigurado naming espesyal. Ang asawa ko ay 28 years old at siya ang bunsong anak sa kanilang pamilya. May isa siyang ate na 30 years old at sila lamang ang magkapatid. Bata pa lamang sila ay naghiwalay na ang kanilang mga magulang. Ang kanilang ama ang nag-aalaga sa kanila ngunit pumanaw na rin. Ang ina naman nila ay hindi na nila muling nakita mula nang sila'y magkahiwalay. Kaya't silang magkapatid ay naging malapit sa isa't isa. At silang dalawa na lang talaga ang nagtulungan sa buhay. Ang ate ng asawa ko ay may anak na babae rin. 5 taong gulang na. Ngunit ang ama ng kanyang anak ay iniwan sila noong nalaman nitong siya'y buntis. Kaya't simula pa lang, mag-ina na lang silang dalawa sa buhay. Ilang araw bago ang mismong birthday party ng anak ko, lumapit ang ate ng asawa ko at kinausap kung pwede raw bang isabay ang selebrasyon ng kanyang anak. Magkasunod lang daw ang petsa ng kaarawan nila. At dahil salat sila sa budget, sana raw ay maramdaman din ng anak niya na espesyal siya kahit papaano. Sa totoo lang, mabigat sa loob ko ang ideyang iyon. Hindi dahil ayaw ko silang tulungan, kundi dahil gusto ko lang talaga na sa araw na iyon, ang anak ko lang ang maging sentro. Isang araw lang ito. Sana sa kanya lang nakatuon ang atensyon. Pero dahil kinausap ng todo ang ate, at dahil ayaw na ring tumanggi ng asawa ko, pumayag na rin kami. Kahit may pangambang baka hindi maganda ang mangyari. Dumating ang araw ng party. Dumating ang ate ng asawa ko kasama ang anak niya. May dalang maliit na cake. Wala naman masama roon. Naiintindihan kong iba-iba ang kaya ng bawat isa. Ngunit unti-unti, lumabas ang mga kinakatakot ko. Mas dumami ang bisita ng ate kaysa sa inaasahan. May mga kaibigan siyang hindi naman namin kilala. Maraming bata at sa mga litrato, nagkakaroon ng agawan ng atensyon sa pagitan ng 2 bata. Sa simpleng pag-blow ng kandila na dapat ay sandaling pagninilay-nilay at tuwa para sa anak ko, naging komplikado. Kailangan pang isa-isahin ang mga pangalan nila, sabay-sabihin pareho silang celebrant. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko na parang may kompetisyon. Sino ba ang mas pansinin? Sino ang mas bida? At bilang ina, masakit iyon. Gusto ko lang naman maramdaman ng anak ko na espesyal siya, pero
parang nahati ang lahat. Hindi lang iyon. May mga bisita ang ate ng asawa ko na naghinuman. May dala naman silang ilang pirasong alak. Pero naubos na yun sa kanila. Kaya kumuha na yung ate niya sa alak ng asawa ko na nakalaan para sa mga bisita. Halos kalahati ng alak ng asawa ko ay naubos na nila. Bumili ulit yung asawa ko ng isa pang kahon para sa mga bisita niya dahil kinulang. Napuno din ng ingay ang party na hindi ito yung klaseng selebrasyon na pinapangarap ko para sa anak ko. Pagkatapos ng celebration, habang pinapatulog ang anak ko, hindi ko na napigilan ang damdamin ko. Sinabi ko sa asawa ko ang lahat ng hinanakit ko. Hindi para siraan ng kapatid niya, kundi para mailabas lang ang bigat sa dibdib ko. Nilambing naman ako ng asawa ko. Humingi siya ng pasensya at alam kong ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Alam kong hirap din siya. Mahal niya ang kapatid niya, pero asawa niya ako. Nasa gitna siya ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na palalampasin na lamang namin ang nangyari. Pero sana huwag na itong maulit. Sumang-ayon siya. Nangako siya, pero kinabukasan, nagkaroon ng tensyon. Pinagsabihan siya ng ate niya na sana raw ay binigyan din ng sapat na atensyon ng anak niya sa party. Na kung sinama daw nila sa celebration, dapat daw ay automatic nang hati ang atensyon. Na parang ang dating daw sa kanya ay nakikipagkompetensya kami sa anak niya. Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko. Nasasaktan ako at napuno na rin. Pero bago pa ako makasagot, ang asawa ko na ang nagsalita. Mula sa mahinahon, naging matindi ang usapan nila ng kapatid niya. Nadamay ako. Sinisi ako ng ate niya na ako raw ang nagsunsol para siya ay magsalita. Na kami raw ang pumayag, kaya bakit ngayon ay may sama ng loob? Nagkasagutan sila. Hindi mo na alam kung sino ang tama o mali. Pero ramdam mo na pareho nasasaktan. Makalipas ang ilang araw, nagkabati rin sila. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit nagkabati na, may naiwang lamat. Parang may hindi na maibabalik sa dati. Simula noon, naging mas maingat na ang asawa ko. Kapag may hiling ang ate niya na sa tingin niya ay pwedeng magdulot ng komplikasyon, mahinahon niya itong tinatanggihan o kaya ay naghahanap ng ibang paraan. Hindi na niya hinahayaan na maulit ang nangyari. Doon ko na-realize na kahit anong relasyon, magkapamilya man, magkaibigan man, o mag-asawa, mahalaga ang respeto at hangganan. Minsan, kahit mabuti ang intensyon mo, kung hindi malinaw ang limitasyon, nasasaktan ng isa. Hindi ko isinulat ang kwentong ito para manisi o manumbat. Isinulat ko ito bilang paalaala na ang pagiging ina, kapatid o asawa ay hindi madali. Pero sa bawat pagsubok, may matututunan tayong bago. At higit sa lahat, naniniwala akong may mga araw talagang hindi perpekto. Pero ang paraan ng pagharap natin sa mga ito ang tunay na bumubuo ng ating pamilya. Hello Christine! Una sa lahat, maraming salamat sa tiwala na ibinahagi mo ang napaka-personal at makabuluhang kwento ng iyong buhay. Habang binabasa ko ang bawat linya ng sulat mo, ramdam ko ang bigat ng emosyon, ang pag-asa, ang pagod, ang sakit, at ang pagmamahal na dumadaloy sa bawat desisyon mo bilang isang ina, bilang asawa, at bilang miyembro ng mas malaking pamilya. Hindi madali ang sitwasyong dinaanan mo. Sa mata ng iba, ito'y maaaring tingnan bilang isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Pero sa mata ng isang magulang, lalo na sa isang ina na buong pusong naghanda para sa isang napakahalagang araw, ito ay isang malaking bagay. Lubos kong nauunawaan ang kagustuhan mong iparamdam sa anak mo na siya ang sentro ng araw na iyon. Sa dami ng hinanda nyo, mula sa simpleng cake hanggang sa pag-imbita ng piling mga tao, makikita ang intensyon mong gawing di malilimutan ang unang kaarawan ng iyong anak.
Kaya't hindi rin nakakagulat na may halong pangamba nang tinanggap ninyo ang hiling ng ate ng iyong asawa. Sa isang banda, nais niyang tumulong, ngunit sa kabilang banda, may takot na baka hindi ito mauwi sa inaasahan. Ang bahagi ng kwento kung saan mararamdaman mong nahati ang atensyon at nagkaroon ng kompetisyon ay isang bagay na maraming magulang ang makaka-relate. At ang naging takbo ng mga pangyayari mula sa atensyon, sama ng loob, hanggang sa muling pag-aayos ay totoong bahagi ng bawat pamilyang may malalim na pinagsamahan at masalimuot na kasaysayan. Nakakalungkot man na nagkaroon ng sagutan, pero kahanga-hanga kung paano ninyo bilang mag-asawa piniling maging mahinahon, magpatawad, at matuto mula sa nangyari. Totoo ang sinasabi mo. Ang respeto at malinaw na hangganan ay pundasyon ng matibay na ugnayan sa pamilya man, sa magkaibigan o sa mag-asawa. Christine, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Isa itong kwento na siguradong makakapagpaalaala sa marami sa atin na hindi lahat ng kabutihang loob ay walang kasamang bigat. At hindi lahat ng pagtanggi ay kawalan ng pagmamahal. Minsan, ang tunay na malasakit ay nasusukat sa kakayahang magsabi ng hanggang dito na muna. Naway maging mas matatag ang inyong pamilya at lumaki ang inyong anak sa isang tahanang may pagmamahal, pag-unawa, at lakas ng loob na harapin ang mga di inaasahang hamon sa buhay. Patuloy mong ipagmalaki ang pagiging ina dahil ang kwento mo ay kwento rin ng maraming Pilipinang ina na tahimik na lumalaban para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Kung naantig ang puso mo, paki-subscribe ang aming channel at huwag niyo rin kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang kwentong ito. Kung nais mong ibahagi ang iyong istorya, maaari kang mag-message sa email ad na nasa baba o sa Facebook account namin. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso, from Sender PH.